na mag-report muli, planado ang pagdukot ni Ricky, pagmamanman sa anak ni Mr. Tan mula sa Tagaytay. Bukod dito, ang video ay kuha ng ikatlong tao, hindi CCTV. Hindi malinaw ang relasyon ng misteryosong tao at ni Ricky. Komplikado ang kaso, maaaring nasa panganib ang bata. Ngunit dahil sa interes ng kumpanya, tumanggi pa rin si Mr. Tan. Ang dalawang katotohanan, sa panig ni Benjo Aquino, muli niyang pinuntahan si Elena Gomez. Ganun pa rin. Ang asal nito, napilitan si Benjo na maging direktang sabihin na sospek ang mister niya sa kidnapping. Nagulat at naiyak si Elena, iginiit na hindi iyon magagawa ng asawa niya. Ang masakit, sila pala ang tunay na biktima. Lumalabas na ang anak ng mag-asawang Gomez ang dinukot 1 linggo na ang nakalilipas. Ang kidnapper ay nagpapadala ng video ng bata araw-araw. Ang pagsabog sa playground ay babala ng kidnapper. Pinagbantaan silang papatayin ang bata kapag nag-report sa pulis. Agad na pinagtagpi ni Miguel ang mga pangyayari, si Ricky Gomez ay maaaring pinilit ng kidnapper ng sarili niyang anak na dukutin ang anak ni Mr. David Tan. Ang nagpadala ng video kay Mr. Tan ay ang orihinal na kidnapper. Sinuri ni Maria Santos ang mga text ni Ricky, natuklasan na may karelasyon itong katrabaho na nagngangalang Lisa Ramos. Agad na pinuntahan ni Miguel si Lisa. Sa ilalim ng pagtatanong, itinuro ni Lisa ang pinagtataguan ni Ricky Gomez. Ang bigo na palitan, kasabay nito, pagbalik ni Ricky Gomez sa lodge kung saan niya itinago ang anak ni Mr. Tan, natuklasan niyang nawawala ang bata. Naghanap siya na parang baliw. Tumawag ang kidnapper, ng anak ni Ricky, iniutos na gamitin ang anak ni Mr. Tan para ipalit sa sariling anak. Para mailigtas ang anak, itinago ni Ricky sa kidnapper na nawawala na ang hostage niya. Ibinigay ng kidnapper ang lugar ng palitan. Pagdating ni Miguel sa lodge, nakaalis na si Ricky. Napansin ni Miguel ang isang papel sa mesa. Ginamit niya ang lapis para kuskusin ito, lumitaw ang address ng palitan. Agad silang nagtungo doon. Para malinlang ang kidnapper, bumili muna si Ricky ng stroller at malaking laruan. Tinulak niya ito papunta sa napagkasunduang lugar, isang malaking sementeryo sa Maynila. Nakita niya ang isa pang stroller sa tabi ng isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ngunit paglapit niya, natuklasan niyang hindi ang anak niya ang laman, kundi litrato ng isang pumanaw na babae. Tinanong ni Ricky ang lalaki tungkol sa anak niya, ngunit walang alam ito. Nagpanik si Ricky, tinatawag ang pangalan ng anak. Nang kumalma ng kaunti, napansin niyang pamilyar ang litrato. Nakita ng lalaki na nakatitig si Ricky, sumilip din ito. Nagulat siyang makita ang litrato ng sarili niyang namayapang anak. Nang marinig ang pangalang Clarice Santos, nanghina si Ricky at napaupo. Naalala niya ang sinabi ng pari sa Tagaytay, nagsimula ito sa inakay, lumaki ito at kinain ang sariling ina, iyon ang batas ng kalikasan. Biglang tumawag ang kidnapper, sinabing tumakbo na siya. Sakto namang dumating sina Miguel, naabutan si Ricky sa di kalayuan. Matapos ang habulan sa mga puntod, nakatakas pa rin si Ricky. Dinala ni Miguel ang mag-asawa sa istasyon. Ikinwento ng lalaki na anibersaryo ng pagkamatay ng anak nilang si Clarice. Pumunta sila sa sementeryo. Bago umalis, isang lalaki ang nakiusap na bantayan sandali ang bata sa stroller. Maya-maya, isa pang lalaki, si Ricky, ang dumating. Tapos natuklasan nilang litrato pala ng anak nila ang nasa stroller. Sakto namang dumating ang mga pulis. Tinanong ni Miguel kung kilala nila si Ricky Gomez. Pamilyar daw ang pangalan. Ipinaliwanag ni Miguel na si Ricky ay mataas na opisyal ng Apex Pharma. Nang mabanggit ang Apex Pharma, agad na naalala ng lalaki si Ricky Gomez. Lumalabas na ang anak nilang si Clarice ay dating researcher sa Apex Pharma. 8 taon na ang nakalilipas, sa araw na iyon mismo, nagpakamatay daw si Clarice sa kumpanya. At si Ricky Gomez ang nobyo ni Clarice noon. Punong-puno ng galit ang mga mata ng lalaki, dahil hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang anak.
Clue mula sa nakaraan, lumipat ang eksena kay Benjo Aquino. Nagbigay ng mahalagang clue ang may-ari ng lodge, bago umalis si Ricky sa huling pagkakataon, parang baliw itong naghahanap ng isang 3 taong gulang na batang lalaki. Nalaman ni Benjo na bago pumunta sa sementeryo, nawala na ni Ricky ang anak ni Mr. David Tan. Hinala ni Miguel, ang kidnapper ang kumuha sa bata, dahil siya lang ang nakakaalam ng kilos ni Ricky. Naniniwala si Miguel na wala talagang intensyong makipagpalitan ang kidnapper, gusto lang nitong dalhin si Ricky sa sementeryo sa araw ng kamatayan ni Clarice. Ngayon, ang kidnapper ay konektado kay Clarice Santos. Naniniwala sina Miguel at Benjo na ang pagkamatay ni Clarice 8 taon na ang nakalilipas ay may kinalaman kay Ricky Gomez. Naghiwalay sila, si Miguel ang mag-iimbestiga sa pagkamatay ni Clarice, si Benjo ang magpapatuloy sa paghahanap kay Ricky Gomez. Tumawag ang kidnapper kay Ricky Gomez, tinanong kung nag-report ba ito sa pulis. Itinanggi ito ni Ricky. Para pigilan si Ricky na sumuko, nagpadala ang kidnapper ng isang hibla ng buhok ng anak ni Ricky sa asawa nitong si Elena. Sakto namang binabantayan ni Benjo Aquino si Elena Gomez. Ang multo ng nakaraan at ang kasalukuyang pagtutuos, 10 taon na ang nakalilipas, nilitis ng Manila Regional Trial Court, RTC, ang isang malagim na kaso ng pagpatay. Ang akusado, si Carlos Santos, ay pinaghihinalaang pumatay sa kanyang 22 anyos na kasintahan, si Cristina de la Cruz. Isang testigo ang nagsabing nakita niya si Carlos na hila-hila ang isang kainahinalang pulang malites sa isang motel sa Ermita, at tumutulo pa raw ang dugo mula rito. Gayunpaman, dahil ang testigo ay lulong sa droga, iginiit ng abogado ng depensa na hindi kapanipaniwala ang kanyang salaysay. Dagdag pa rito, hindi kailanman natagpuan ng prosekusyon ang bangkay ni Cristina. Sa huli, dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, idineklarang inosente ng korte si Carlos Santos at pinalaya siya. Ang masaklap, ang mahusay na abogado na tumulong kay Carlos na makalusot noon ay si Nicanor Reyes, ang kasalukuyang kalihim ng hustisya. Balik sa kasalukuyan, tinutugis ng grupo ni Miguel de Leon ang lalaking gumamit ng card sa kaso ng pagkawala ng anak ni Kalihim Reyes na si Aya. Tumawag ang security guard ng mall kay Miguel, sinabing bumalik na ang may-ari ng sasakyang may dashcam. Sa panonood ng video, nakumpirma nilang ang lalaking gumamit ng card ay nagmamaneho nga ng itim na kotse. Napansin ni Miguel ang logo ng Star Rent a Car sa salamin ng kotse. Gamit ang impormasyon sa pag-upa, mabilis na natukoy ni Miguel ang pagkakakilanlan ng lalaki, si Antonio de la Cruz. Agad na pinuntahan ni Miguel ang bahay ni Antonio. May narinig siyang kaluskos sa labas, maingat siyang nagtago sa pader para magmasid. Ang dumating pala ay ang kanyang kasamahan, si Benjo Aquino. Lumalabas na si Cristina de la Cruz, ang dalagang nawala 10 taon na ang nakalilipas, ay kapatid pala ni Antonio. Kaya naman, sinusundan din ni Benjo ang mga lead at napunta rin doon. Ikinwento ni Benjo kay Miguel ang misteryosong pagkawala ni Cristina. Habang nag-uusap, biglang dumating si Antonio. Nagkatinginan silang tatlo. 1 segundo lang, tumalikod si Antonio at tumakbo. Sa huli, nahuli pa rin siya ni Miguel. Mariing itinanggi ni Antonio na may kinalaman siya sa pagkawala ni Aya Reyes. Tumakbo lang daw siya dahil akala niya ay mga naniningil ng utang sina Miguel at Benjo. Dahil ayaw umamin ni Antonio, napilitan si Benjo na ungkatin ang kaso ng nawawalang kapatid nito 10 taon na ang nakalipas at inilahad ang teorya na dinukot ni Antonio si Aya Reyes para gantihan si kalihim ni Nicanor Reyes. Nang marinig ito, hindi na nagpanggap si Antonio. Hinamon niya si Benjo na maglabas ng ebidensya o testigo na magpapatunay na sangkot siya sa pagkawala ni Aya. Siyempre, wala pang direktang ebidensya si Benjo. Samantala, kinausap ni Police Major General de la Cruz si Benjo, inutusan siyang maging maingat sa paghawak ng kaso, at huwag hayaang madungisan ang pangalan ni Kalihim Reyes. Pagbalik sa headquarters ng MPD,
Biglang nagbago ng salaysay si Antonio de la Cruz, sinabing kusang loob siyang aamin. Natuwa si Benjo, kinuha agad ang recorder. Ngunit sinabi ni Antonio na magsasalita lamang siya sa kanyang abogado, at ang abogadong iyon ay dapat si Nicanor Reyes. Pinuntahan ni Miguel si Kalihim Reyes, direktang tinanong kung bakit niya ipinagtanggol si Carlos Santos noon. Iginiit ni Kalihim Reyes na ang kanyang pagtatanggol ay naaayon sa batas. Pagkatapos, pumunta siya sa detention cell para kausapin si Antonio de la Cruz. "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Kalihim Reyes. Ngumisi ng malamig si Antonio, "Mula nang mawala si Aya, kahit paghinga lang, nahihirapan na ako. 2 linggo pa lang naman, hindi 2 buwan, hindi 2 taon, 2 linggo lang. Mararanasan nyo rin yan ng 5 taon, 10 taon pa. Maghanda na kayo." Ipinatawag ni Antonio si Kalihim Reyes para lamang pahirapan ito, para maranasan mismo nito ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Bago siya dalhin palayo, sadyang iniwan ni Antonio ang isang numero ng telepono kay Kalihim Reyes. Narecover ni Benjo ang papel, natuklasan na hindi ito numero kundi isang mensahe: "Kung gusto mong mahanap ang anak mo, pumunta ka sa locker #8, LRT Santa Cruz Station." Agad na inutusan ni Kalihim Reyes ang kanyang sekretarya na pumunta roon. Ngunit pagbukas ng locker, wala itong laman. Lumalabas na naunahan na sila ni Miguel de Leon, inutusan niya si Maria Santos na kunin ang laman ng locker. Sa loob ay isang USB drive. Nang buksan ito, may mahigit 10 maiikling video. Sa isa rito, makikita ang pulang maleta sa gitna ng isang abandonadong bahay, tila may buhay na tao sa loob na mahinang gumagalaw. Dito na nagsimulang maniwala si Benjo na buhay pa si Aya Reyes. Pinag-aralan niyang mabuti ang paligid sa video, umaasang matutukoy ang lokasyon. Nais gamitin ni Antonio ang mga video para pahirapan si Kalihim Reyes, hindi niya inaasahang mahaharang ito ng mga investigador. Nang malaman ni Kalihim Reyes na walang laman ang locker, inakala niyang pinaglalaroan siya ni Antonio. Sa galit, tinawagan niya si Carlos Santos para makipagkita. Si Miguel, na parang nahulaan ito, ay naghihintay na sa ibaba ng tinitirhan ni Carlos Santos. Aktibong inabutan ni Miguel si Carlos ng isang kaha ng sigarilyo, na may listening device. Si Carlos, na halos walang pera, ay agad itong tinanggap. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Kalihim Reyes si Carlos Santos, saan ba talaga nakalibing ang bangkay ni Cristina de la Cruz. Lumalabas na kahit si Carlos ay hindi alam, dahil ang kanyang ina ang nagtago ng bangkay. Kinabukasan, aktibong pinuntahan ni Miguel si Carlos Santos, nagpanggap na tauhan ni Kalihim Reyes, sa pamamagitan ng maingat na pakikipag-usap, nalaman ni Miguel ang dating tirahan ng ina ni Carlos. Ang ina ni Carlos ay nakatira noon sa isang lumang mansyon sa San Miguel, Maynila. Dahil sa clearing operations, lumipat na ito ilang buwan na ang nakalilipas. Natunto ni Miguel ang lumang mansyon sa tulong ng barangay. Sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang pader na may kaina-hinalang bakas ng pagkukumpuni. Pagkatapos gibay ng pader, natagpuan sa loob ang isang malaking pulang malita. Tama nga, ang bangkay sa loob ay si Cristina de la Cruz. Ayon sa autopsiya, ang katawan ni Cristina ay tinurukan ng maraming pampreserba. Ang ina ni Carlos Santos, na isang nurse noon, ang nagnakaw ng mga pampreserba mula sa ospital. Ibinalita ni Miguel kay Antonio de la Cruz na natagpuan na ang bangkay ng kanyang kapatid. Natigilan si Antonio, hindi makapaniwala na ang katotohanang hinintay niya ng 10 taon ay isang masamang balita pala. Dinala ni Miguel si Antonio sa morgue para makita ang kapatid sa huling pagkakataon, para na rin mapanatag ang kanyang kalooban. Sa tulong ng direksyon mula kay Antonio, matapos malaman ang tungkol sa kapatid, natagpuan ni Benjo si Aya Reyes na buhay at maayos sa abandonadong bahay. Ang lahat ng ginawa ni Antonio ay para lamang pahirapan sa isip si Kalihim Reyes, hindi niya talaga sinaktan si Aya. Gayunpaman,
Walang balak si Kalihim Reyes na palampasin si Antonio. Nais niyang kasuhan ito ng kidnapping. Ngunit sinabi ni Miguel kay Kalihim Reyes na natagpuan na nila ang bangkay ni Cristina de la Cruz. Nang marinig ito, naunawaan ni Kalihim Reyes na kapag nabuksan muli ang kaso 10 taon na ang nakalipas, masisira ang kanyang reputasyon. Napilitan siyang huwag nang ituloy ang pagsampa ng kaso kay Antonio. Bago palayain si Antonio, pinayuhan siya ni Miguel na kalimutan na ang nakaraan at magsimulang muli. Subalit, pagkalabas niya ng istasyon ng pulis, agad na hinanap at sinaksak ni Antonio si Carlos Santos. Pagkatapos, tumayo siya sa rooftop ng gusali ng Department of Justice, tinawagan si Miguel. Inaming siya ang sumaksak kay Carlos at nagpasalamat kay Miguel sa pagtulong na mahanap ang kanyang kapatid. Pagkasabi nito, tumalon siya at namatay sa harap mismo ni Kalihim Reyes at ng mga reporter. Tragikong nagtapos ang kaso ng pagkawala ni Aya Reyes. Bagong kaso, panawagan ng tulong online ngunit, ang Maynila ay hindi tumitigil sa mga misteryosong pagkawala. Nakatanggap ng ulat ang pulisya mula sa isang netizen. Nakapanood daw ito ng isang video ng panawagan ng tulong mula sa isang babae sa personal blog nito. Ang babae ay nagngangalang Lea Santos. 2 linggo na ang nakalipas, nagpunta siya sa istasyon para i-report na may sumusunod sa kanya, ngunit dahil walang ebidensya, hindi ito inaksyonan. 3 araw na ang nakalilipas, nagpost si Lea ng video na humihingi ng tulong online. Ngayon lamang may nakatulong sa kanya na mag-report sa pulis. Patay na ang mga magulang ni Lea, mag-isa siyang nakatira sa Quezon City. Nitong Pebrero, nagtapos siya sa University of the Philippines, Diliman, plano sanang pumunta sa Germany pagkatapos ng 1 linggo para mag-aral. Ngunit ngayon, naglaho siyang parang bula. Agad na nagtungo ang SMPU team sa apartment ni Lea. Dinala ni Maria Santos ang ilang personal na gamit nito sa headquarters. Napansin ni Miguel de Leon ang 4 na oil painting sa pader ng sala. Sa isang painting na naglalarawan ng abandonadong construction site, may nakasulat na numero ng telepono. Sinubukang tawagan ito ni Miguel. Nagulat siyang may sumagot isang pulis mula sa ibang presinto. Sa tulong ng pulis, nakarating si Miguel sa isang abandonadong construction site sa Payatas. May isang luma at kinakalawang na container van doon. Ang ayos sa loob ay halos kapareho ng nasa painting. Ayon sa pulis, 6 na buwan na ang nakalilipas, isang lalaki na nagngangalang Rico Fernandez ang nagpakamatay sa loob ng container na ito, hindi malinaw ang dahilan. Ang numero sa painting ay kay Rico Fernandez. Nang mamatay siya, walang umangkin sa bangkay kaya naiwan ang cellphone sa istasyon. Ipinakita ni Miguel ang litrato ni Lea Santos, sinabi ng pulis na hindi niya pa nakikita ang babae. Kinuha ni Benjo Aquino ang mga CCTV footage sa paligid ng bahay ni Lea Santos, na kumpirma ngang may kaina-hinalang lalaki na sumusunod sa kanya. Laging nakasombrero ang lalaki at nakatakip ang mukha, hindi makilala. Pagbalik sa headquarters, naniniwala sina Miguel at Benjo na ang 3 pang painting ay maaaring naglalaman din ng mga eksena ng pagkamatay ng ibang tao. Kung maiintindihan nila ang mga painting, baka mahanap nila si Lea. Napansin ni Benjo Aquino na ang pulang gusali sa 2 painting ay kamukha ng isang elementary school malapit sa bahay ni Lea. Ang perspektibo sa painting ay mula sa pasilyo ng isang apartment building sa tabi ng paaralan. Agad na pinuntahan ni Benjo ang apartment building, inakyat ang bawat palapag para ikumpara ang anggulo. Sa wakas, natukoy niya ang Unit 1003 sa 10 palapag. Kumatok si Benjo ng ilang beses ngunit walang nagbukas. Sinabi ng building admin na matagal nang walang nakatira sa Unit 1003. Dahil ang may-ari, si Renato Gomez, ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay 1 taon na ang nakalilipas. Sinabi rin nila na si Benjo ang ikalawang naghanap sa may-ari, may isang dalaga na nauna nang nagtanong. Ipinakita ni Benjo ang litrato ni Lea Santos, agad na nakilala ng admin, iyon nga ang dalagang nagtanong.
Masusing pinag-aralan ni Miguel de Leon ang ikalawang painting. Gamit ang magnifying glass, napansin niya ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng kotseng natatakpan ng mga tuyong dahon. Ang dyaryo ay Manila Bulletin, na may petsang ika-27 ng Nobyembre taong 2014, isang dyaryo mula 4 na buwan na ang nakalipas, kumpara sa orihinal na timeline. Sa paghahanap ng balita sa petsang iyon, lumabas na isang lalaki na nagngangalang Mario David ang nagpakamatay sa loob ng kotse gamit ang uling. 3 araw matapos matagpuan, natatakpan na ng mga dahon ang kotse. Pumunta si Miguel sa lokal na istasyon ng pulis para alamin ang detalye ng kaso ni Mario David. Mga huling piraso at ang tabing ng katotohanan, sa pagsusuri sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Marco Garcia. Natagpuan ng mga pulis ang isang set ng mga gamit sa pagpipinta sa loob ng kotseng puno ng tuyong dahon. Nakapagtataka ito dahil iginigiit ng kanyang pamilya na hindi marunong magpinta si Marco. Ang mga gamit sa pagpipinta ay naging isang misteryosong detalye na walang paliwanag. Pagbalik sa headquarters, pinagkumpara ni Miguel de Leon at Benjo Aquino ang impormasyon at nagulat sa nakakakilabot na pagkakatugma. Ang 3 lalaking nagpakamatay, sina Marco Garcia, Rico Fernandez, at Renato Gomez 5 taon na ang nakalilipas ay magkakasama at matatalik na katrabaho sa iisang pabrika sa labas ng Maynila. Si Maria Santos, ang computer expert ng team, ay natagpuan ang diary ni Lea Santos. Biglang tumigil ang huling entry 6 na buwan na ang nakalilipas, walang kasunod na isinulat. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan nilang ang petsa ng huling entry ay tugma sa araw ng pagkamatay ng kanyang ama, si Leo Santos. Si Leo Santos at ang 3 niyang kaibigan ay dating magkakapatid sa turingan, magkakasama sa pabrika. Ang opisyal na resulta ng autopsiya ay nagsabing namatay si Leo dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pinuntahan ni Benjo ang asawa ni Marco Garcia. Iginiit nito na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit nagpakamatay ang kanyang asawa, ngunit naniniwala siyang may kinalaman ito sa pagkamatay ni Leo Santos. Ikinwento niya na ilang buwan bago matagpuan ang bangkay ni Marco, mahigpit nitong hawak ang isang litrato kasama ang mga dating kaibigan. Ngunit kalahating taon bago noon, tuluyan ng pinutol ng kanyang asawa at ng 2 pang kaibigan ang ugnayan kay Leo Santos. Dahil naniniwala silang, trinidor, sila ni Leo sa isang insidente sa pabrika. Iyon ang dahilan kung bakit wala ni isa sa 3 ang dumalo sa libing ni Leo. Nang marinig ito, agad na nagtungo si Miguel sa pabrika para mag-imbestiga. Pagpasok pa lang sa gate, nakita na niya ang mga banner na nagpoprotesta laban sa tanggalan ng mga manggagawa. Ikinwento ng 2 matagal ng empleyado ang malungkot na pangyayari. Si Leo Santos ay isang veteranong empleyado, itinuturing na respetadong kuya ng mga katrabaho. 5 taon na ang nakalilipas, dahil sa masamang pamamahala, napilitan ang pabrika na magtanggol ng maraming manggagawa. Sa unang batch, 127 ang nawalan ng trabaho, kasama sina Renato Gomez at Rico Fernandez. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan dahil karamihan sa mga natanggal ay breadwinner ng pamilya, halos dito lamang umaasa para mabuhay. Kahit hindi kasama si Leo Santos sa listahan, siya ang nanguna sa welga para ipaglaban ang mga kasamahang natanggal. Nagtagal ang welga, ngunit 1 buwan lamang ang lumipas, nasuhulan ng management si Rico Fernandez, sinimulan nitong hikayatin ang iba na tumigil na. Sa galit, binugbog ni Renato Gomez si Rico. Napilitang isauli ni Rico ang suhol at bumalik sa welga. Gayunpaman, kahit 180 araw silang nagwelga, hindi natinag ang management. Isang araw, biglang umatras si Leo Santos sa welga. Agad na sumunod ang marami pang manggagawa. Sa huli, sina Marco Garcia, Renato Gomez, at isa pa nilang kasama ang iilang manggagawa na lamang ang nagpatuloy. Naniniwala ang 3 kaibigan ni Leo na nasuhulan ng kanilang kuya, na trinidor nito ang kanilang pinagkasunduan. Hindi nagtagal, umupa ang pabrika ng mga siga para buwagin ang natitirang weldista.
tuluyan pa ring natanggal ang mga manggagawa. Nakulong pa si Renato Gomez dahil sa pananakit at pagsira ng ari-arian. Habang nasa kulungan, nagpatiwakal ang kanyang asawa at anak gamit ang lason. 5 taon makalipas, nakalaya si Renato Gomez, ngunit hindi nagtagal ay tumalon din mula sa gusali. Siya ang una sa magkakaibigan na nagpakamatay. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang ama, dahil sa sobrang pagod, nagpunta rin si Lea Santos sa pabrika para alamin ang tunay na dahilan. Sinabi sa kanya ng mga dating katrabaho na ang kanyang ama ang may kasalanan sa pagkamatay ni Renato Gomez. Hindi naniwala si Lea na magagawa ng ama niyang traidorin ang mga kaibigan. Ngunit nagpatuloy ang trahedya, hindi nagtagal, sunod-sunod ding nagpakamatay sina Marco Garcia at Rico Fernandez. Kinausap ni Miguel ang management ng kumpanya, tinanong kung nasuhulan ba si Leo Santos noon kaya umatras sa welga. Agad itong itinanggi ng management, iginiit na kusang tumigil si Leo. Nagbigay ng teorya si Benjo, baka si Lea Santos, para ipaghiganti ang ama at mga tiyuhin na pinaniniwalaan niyang trinaydor ng kanyang ama, ang pumatay kina Marco Garcia at Rico Fernandez, tapos sadyang nag-post ng video at nagkunwaring nawawala para palabasing biktima siya. Inutusan ni Miguel ang forensics na muling suriin ang sanhi ng pagkamatay ni Marco at Rico, tingnan ang posibilidad na may foul play. Sakto namang may lumabas na balita sa TV tungkol sa isang anonymous tip kaugnay ng pagkawala ni Lea, pinapuna ang mabagal na aksyon ng MPD. Malinaw na may nanggigipit sa pulisya. Nagmamadaling dumating si Major General De La Cruz sa SMPU headquarters, ibinalita sa team, buhay pa si Lea Santos. 6 na oras na ang nakalilipas, nakunan siya ng CCTV sa waiting area ng isang bus terminal sa labas ng lungsod. Agad na nagtungo si Benjo doon. Tumawag ang forensic lab kay Miguel, kinumpirma ang pinal na resulta. Sina Marco Garcia at Rico Fernandez ay talagang namatay dahil sa pagpapakamatay. Direktang pinabulaanan nito ang teorya ni Benjo, ngunit lalo namang naguluhan si Miguel. Gayunpaman, binanggit din ng mediko-legal na simula noong malawakang tanggalan 5 taon na ang nakalilipas, maraming manggagawa ang nagpakamatay dahil sa kawalan ng trabaho, karamihan ay dumanas ng matinding depresyon. Karamihan sa mga pabrika ay hindi nagbigay ng sapat na bayad pinsala, at tila nagwalang bahala rin ang gobyerno, patungkol sa labor policies noon. Sa panig ni Maria Santos, natuklasan niya na ang title ng video na pinost ni Lea Santos ay, ika-6 ng Oktubre taong 13. Agad niyang binuksan muli ang diary ni Lea, hinanap ang entry noong ika-13 ng Hunyo taong 2010. Noong araw na iyon, dinala si Lea ng isang kaklase sa isang sikat na art workshop sa Maynila. Nakita ng guro ang kanyang potensyal, at pangarap ni Lea na maging pintor. Ngunit hindi niya masabi sa ama dahil alam niyang hindi nila kaya ang mahal na bayarin. Gayunpaman, noong araw na iyon, naglakas loob si Lea na sabihin sa ama ang balak niyang sumali. Nasa gitna noon ng welga si Leo Santos. Ang tanging nasabi niya ay, pag-iisipan ni tatay. Naalala ni Miguel ang ika-4 na painting na hindi pa nalulutas ang larawan ng umaalong tubig sa lawa, na parang may nahulog. Tila nagpapahiwatig ito ng isa pang biktima. Hinanap ni Maria sa mga record ang iba pang malapit na katrabaho ni Leo Santos 5 taon na ang nakalilipas. Tama nga, may isa pang lalaki, si Mang Ben, na may napaka-espesyal na ugnayan kay Leo. Agad na pinuntahan ni Miguel si Mang Ben. Ikinwento niya ang masakit na katotohanan, noon, nang malaman niyang gustong mag-aral ng pagpipinta ni Lea, siya ang nagpayo kay Leo Santos na tumigil na sa welga, bumalik sa trabaho para mapag-aral ang anak. Matagal na nag-isip si Leo Santos, nahati sa pagitan ng mga kaibigan at sa kinabukasan ng anak. Sa huli, pinili niya ang kanyang anak, na nauwi sa pagtingin ng mga kaibigan bilang pagtatraidor. Pagkamatay ni Leo Santos, sinabi ni Mang Ben ang katotohanan ito kina Marco Garcia at Rico Fernandez. Labis silang nagsisi.
Nagpadala sila ng mga text message ng paghingi ng tawad sa lumang cellphone ni Leo Santos, na minana ni Lea. Si Marco Garcia pa nga ang bumili ng mga gamit sa pagpipinta para kay Lea, ang natagpuan sa kotse niya, ngunit hindi nagkalakas ng loob na ibigay ito. Sa huli, pinili nilang magpakamatay para bayaran ang kanilang utang na loob kay Leo Santos. Si Lea Santos, marahil sa pamamagitan ng mga text o diary, ay nalaman din ang buong katotohanan, ang kanyang ama at 3 tiyuhin ay namatay dahil sa kanyang pangarap. Nag-report si Benjo mula sa bus terminal, nakita sa CCTV na pag-alis ni Lea sa terminal, may isang lalaking nakasombrero na sumunod sa kanya. Agad na nakilala ni Benjo ang lalaki, ito rin ang sumusunod kay Lea dati. Pinalaki ni Miguel ang imahe, napansin ang isang tatsulok na tato sa kanang kamay ng lalaki, simbolo ng isang kilalang sindikato ng mga hitman sa Pilipinas na nakasagupan na ni Miguel noong nasa FBI pa siya. Ibig sabihin, may umupa ng hitman para patayin si Lea Santos. Agad na nagtungo si Miguel sa labas ng lungsod para hanapin si Lea. Si Maria Santos, gamit ang data mula sa Bureau of Immigration, ay nahanap ang pangalan ng hitman, Pilipino. Sa pamamagitan ng CCTV sa airport, natuklasan nilang pagdating nito, sumakay ito sa isang SUV. Gamit ang plaka, natunto ni Maria ang may-ari, si Mr. Robert Lim, may-ari ng isang logistics company. Mabilis na natagpuan ni Benjo Aquino si Mr. Robert Lim. Sa ilalim ng masigasig na pangungumbinsi ni Benjo, ibinunyag ni Mr. Lim ang numero ng telepono ng hitman. Agad na inutusan ni Benjo si Maria na i-track ang lokasyon nito. Na-track ni Maria ang lokasyon ng cellphone ng hitman malapit sa isang malaking reservoir. Ang satellite map ng lugar ay eksaktong katulad ng nasa ika-4 na painting. Agad na napagtanto ni Miguel, ang ika-4 na biktima ay si Lea Santos. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa reservoir. Sa mga sandaling iyon, binuksan ni Lea ang kanyang cellphone, naupo sa isang bench sa tabi ng lawa, tahimik na nakikinig ng musika, hindi namamalayan ang hitman na dahan-daang lumalapit sa kanyang likuran. 5 minuto makalipas, dumating si Miguel sa reservoir. Binaril na si Lea Santos at wala ng buhay. Huli na siya. Sinuri ni Miguel ang cellphone ni Lea na nasa tabi nito, tila may naunawaan siya. Si Benjo, gamit ang lokasyon, ay nahuli ang hitman na nagtatangkang tumakas malapit doon. Ngunit kahit anong tanong ni Benjo, ayaw magsalita ng hitman. Hinala ni Benjo, ang management ng pabrika ang umupa rito. Gayunpaman, inutusan ni Major General De La Cruz ang SMPU team na itigil na ang investigasyon. May utos daw mula sa taas, ililipat ang kaso sa ibang unit, nagpapahiwatig ng political o corporate influence. Galit na galit si Benjo. Alam niyang mababaon lang sa limot ang kaso. Umaasa siyang tatutol si Miguel. Ngunit kalmadong sinabi ni Miguel na kailangang sundin ang utos mula sa taas. Kaya iyon nasabi ni Miguel dahil alam na niya kung sino ang umupa sa hitman. Noong nakaraang araw, o sa naunang investigasyon, natagpuan niya ang isang anonymous email sa cellphone ni Lea. Ang laman ng email ay isang tatsulok na simbolo lamang, ang paraan ng sindikato para ipaalam sa umupa na tapos na ang misyon. Ibig sabihin, si Lea Santos mismo ang umupa sa hitman para patayin ang sarili. Hindi maintindihan ni Miguel kung bakit ginawa iyon ni Lea. Hanggang kagabi, nang mapanood niya ang balita, ang kaso ng kompensasyon para sa mga manggagawang natanggal 5 taon na ang nakalilipas ay formal nang isinara, pumanig pa rin ang korte sa pabrika, walang natanggap na kompensasyon ang mga manggagawa. Umaasa si Lea na gamitin ang kanyang kamatayan para palakihin ang isyu, gipitin ang gobyerno sa pamamagitan ng opinyon ng publiko, para matulungan ang mga manggagawa na makakuha ng nararapat na bayad, at para magkaroon ng halaga ang pagkamatay ng kanyang ama at 3 tiyuhin. Nang maunawaan ang intensyon ni Lea, nagpasya si Miguel na tulungan siyang makamit ang huling layunin. Muli siyang bumalik sa tabi ng reservoir, tahimik na inihagis ang cellphone ni Lea sa tubig.
Ang mga alon na kumalat sa ibabaw ng lawa ang nagsilbing katuparan ng Propacia sa ika-4 na painting. Nang gabing iyon, pag-uwi mula sa trabaho, biglang tinanong ni Maria si Miguel tungkol sa cellphone ni Lea. Naka-off pa rin ang phone ni Lea, pero bago siya mamatay, naka-on ito sa area ng reservoir. Sa crime scene, ikaw ang unang dumating, hindi mo ba nakita? Kalmadong sumagot si Miguel, mukhang hindi ko nakita. Nagtapos ang kaso ng pagkawala ni Lea Santos, ngunit hindi ito tunay na magtatapos sa isipan ng mga nakakaalam ng katotohanan. Ikatlong kaso, ang pagbabalik ng nakaraan 1 linggo makalipas, muling nakatanggap ng bagong kaso ang SMPU team. Ang nagre-report ay isang ginang na nasa katanghaliang gulang, si Mrs. Santos. Ang kanyang anak na si Sammy, ay muling nawawala simula kahapon. Ang unang pagkawala ni Sammy ay 30 taon na ang nakalipas. 6 na taong gulang pa lamang siya noon, suot ang isang puting vestida na may disenyo, at asul na sapatos na may ribbon. Matapos ang 30 taong paghahanap, natagpuan ni Mrs. Santos ang anak sa pamamagitan ng isang TV show para sa mga nawawalang kamag-anak 1 buwan na ang nakalipas. Binuksan ng host ang resulta ng DNA test sa mismong show, nagpapatunay na 99.9% silang mag-ina. Gayunpaman, hindi pa man lubos na natatamasa ni Mrs. Santos ang kaligayahan, si Sammy, 1 linggo pa lamang silang magkasama, ay muling nawala. Kahapon ng hapon, nakatanggap si Mrs. Santos ng isang kakaibang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, nagmula sa isang templo, monasteryo sa bundok. Nagsimulang mag-isip si Miguel de Leon, tila mas komplikado ang kasong ito kaysa sa inaakala. Ang nakatagong katotohanan at ang mga manloloko, ang kakaibang tawag mula sa templo sa bundok ay galing pala sa isang bastos na lalaki na walang tigil sa pagmumura. Agad na nagtungo si Miguel de Leon sa templo. Kinumpirma ng punong monghe na kahapon nga ay may isang lalaking humiram ng landline ng templo para tumawag palabas dahil walang signal sa bundok. Ang mga unang tawag ay laging walang sumasagot, nang sa wakas ay may sumagot, nagmura ang lalaki. Naiguhit pa ng monghe ang itsura ng lalaking iyon. Ipinadala ni Miguel ang mga numerong hindi matawagan kay Maria Santos. Natuklasan ni Maria na ang mga numero ay mga unregistered SIM at kasalukuyang naka-off. Dinala ni Miguel ang sketch kay Mrs. Santos, ngunit sinabi niyang hindi niya pa nakikita ang lalaking iyon. Ikinwento niya na buwan-buwan, sa mga takdang araw, pumupunta siya sa templo. Ayon sa schedule, dapat ay nasa templo rin siya kahapon, ngunit kinaumagahan, pinigilan siya ng anak niyang si Sammy, hiniling na manatili ito sa bahay kasama niya. Pumayag si Mrs. Santos. Gayunpaman, pagdating ng hapon, hindi na niya makontak si Sammy, tapos natanggap niya ang kakaibang tawag mula sa templo. Hinala ni Mrs. Santos, baka dinukot ang anak niya ng mga naniningil ng utang. Ikinwento niya na 1 linggo bago makilala ni Sammy ang ina, pinuntahan ito sa tinutuluyang apartment ng mga marahas na kolektor. Mabuti na lang at natuklasan niya agad at binayaran ang utang ni Sammy na 7 milyong piso. Kaya hinala niya, ang tawag mula sa templo ay galing sa grupo ng mga kolektor. Inutusan ni Miguel si Maria na suriin ang bank transaction history ni na Mrs. Santos at Sammy. Natuklasan ni Maria na sarado na ang mga account na nakapangalan kay Sammy, ngunit nagulat siya nang makitang ang account ni Mrs. Santos ay may lamang 10 bilyong piso. Lumalabas na maagang namatay ang asawa ni Mrs. Santos. Matapos mawala ang anak noong bata pa, mag-isa siyang namuhay, nagbukas ng restaurant na naging matagumpay. Dahil hindi siya magastos, naipon niya ang kinita sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, isang nakakatakot na hinala ang nabuo sa isip ni Miguel. Pumunta si Benjo Aquino sa apartment kung saan dating tumira si Sammy, gamit ang ibang pangalan. Sinabi ng may-ari na bago makilala ang ina sa TV, ang gamit na pangalan ni Sammy ay Kimberly Reyes. Habang nangungupahan,
Madalas siyang puntahan at saktan ng mga nagpapautang ng 5 hanggang 6. Muling pinuntahan ni Miguel si Mrs. Santos, tinanong kung paano niya natukoy na si Kimberly Reyes nga ang anak niyang si Sammy. Sinabi ni Mrs. Santos na nang lumapit si Kimberly para magpakilalang anak, dala nito ang ilang damit at sapatos mula sa pagkabata. Agad na nakilala ni Mrs. Santos ang mga ito, ang puting bestida at asul na sapatos na may ribbon na suot ni Sammy nang mawala ito 30 taon na ang nakalilipas. Napansin ni Miguel ang brand ng bestida. Agad niyang dinala ito sa pabrika ng nasabing fashion brand. Kinumpirma ng manager na sila nga ang gumawa ng bestida, ngunit ito ay isang espesyal na order, pinasadya ng isang kliyente nitong Enero lamang. Tinawagan ni Miguel ang numerong iniwan ng kliyente, ngunit ito ay isang non-existent number. Pinuntahan ni Miguel ang direktor ng TV show na tumutulong sa paghahanap ng nawawalang kamag-anak. Inamin ng direktor na habang kinukunan ang storya ni Mrs. Santos, nawalan sila ng isang lumang videotape. Ang laman ng tape ay mga detalye at larawan ng sitwasyon nang mawala si Sammy noong bata pa. Tiningnan ni Miguel ang CCTV ng archive room ng show, natuklasan na isang binatilyo ang kumuha ng tape. Ang binatilyong ito ay isang pansamantalang extra lamang sa show, at kinabukasan, bigla na lang itong nawala. Agad na napagtanto ni Miguel na ito ay isang organisadong sindikato ng panloloko. Ang target nila ay ang malaking ipon ni Mrs. Santos. Ang ekstrang aktor ang kumuha ng tape para malaman ang eksaktong suot ni Sammy noon. Pagkatapos, nagpagawa sila ng kapareho sa pabrika. Sa huli, si Kimberly Reyes, ang impostor, ang nagdala ng mga ito sa show para magpakilalang anak. Ngunit, ang palaisipan kay Miguel ay, kung malapit nang magtagumpay ang plano, bakit biglang nawala si Kimberly Reyes, impostor na Sammy? At sino ang lalaking tumawag mula sa templo? Ang kaso ng putol na kamay, kasabay nito, nakatanggap ng ibang ulat ang MPD, may natagpo ang putol na kamay ng tao sa Luneta Park. Si Benjo Aquino ay pinabalik sa main headquarters para asikasuhin ang karumal-dumal na kasong ito. Sa pamamagitan ng fingerprint comparison, natukoy na ang biktima ay si Mang Jose, 60 anyos, isang kilalang manloloko na maraming beses nang nakulong. Sa apartment ni Mang Jose, nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng dugo na pinunasan sa banyo. Nakakolekta rin sila ng 3 hibla ng buhok na magkakaiba ang haba. Mag-isang nakatira si Mang Jose, ngunit may 2 unan sa kanyang kama. Nakahanap si Benjo ng isang kakaibang lighter sa sulok ng kwarto at isang expired na passport sa ibabaw ng aparador. Ang may-ari ng passport ay isang babaeng North Korean, o ibang nasyonalidad na angkop sa Pilipinas, halimbawa Chinese o Vietnamese, para mapanatili ang elemento ng dayuhan. Nalaman ni Benjo mula sa mga kapitbahay. Sinabi ng isang may-ari ng tindahan na, ang babae ay nagngangalang Myling, kalaguyo ni Mang Jose. Ipinakilala ni Mang Jose si Myling bilang anak niya, ngunit alam ng mga kapitbahay ang tunay nilang relasyon. Sinabi ng isang may-ari ng Batika na madalas saktan ni Mang Jose si Myling. Madalas bumili si Myling sa kanya ng gamot para sa mga pasa, ngunit matagal na niya itong hindi nakikita kamakailan. Agad na inutusan ni Benjo ang kanyang tauhan, si Lieutenant Reyes, na imbestigahan ang tunay na pagkatao ni Myling. Isinagawa ng forensic team ang pagsusuri sa putol na kamay. Natuklasan nilang ito ay na-frozen, ang pagputol ay ginawa hindi bababa sa 3 buwan na ang nakalilipas, ngunit ang pagtapon sa parke ay wala pang 24 na oras. Base sa hiwa, ang ginamit na kasangkapan ay isang uri ng lag-ari, so bumili ang mga pulis ng iba't ibang uri ng lag-ari mula sa mga hardware store para subukan. Matapos ang mahigit 10 oras na pagsubok, natukoy nila ang eksaktong modelo ng electric saw na ginamit. Inutusan ni Benjo si Lieutenant Reyes na hanapin ang listahan ng mga bumili ng ganoong klase ng electric saw sa lugar. Kasabay nito, nalinaw na rin ang pagkatao ni Myling,
Siya ay isang profesional na love scammer. Ang target ay mga lalaking single na nasa edad 60 pataas. Pagkatapos makakuha ng pera, maglalaho si Myling. Marami ng matatandang lalaki ang nag-report sa pulisya tungkol sa kanya noon. Pinuntahan ni Benjo ang mga dating biktima ni Myling. Ngunit lahat sila ay nagsabing si Myling ay mabait at magandang babae. Ang kaso lang ay pipiraw ito mula pagkabata at mahirap ang pamilya, may malubhang sakit pa ang ina. Buong pusong ibinigay ng mga matatanda ang kanilang mga ipon kay Myling para ipagamot ang ina nito. Gayunpaman, sa tuwing makakatanggap ng pera, umaalis si Myling nang walang palem. Iniisip ng mga matatanda na nagkaproblema siya at tahimik na umalis para hindi na sila maabala. Naramdaman ni Benjo na lubos na nabighani ang mga matatandang ito kay Myling. Mula kay Lieutenant Reyes, may mahalagang balita ulit, sa listahan ng mga bumili ng electric saw, kasama nga si Myling. Dahil, hindi siya makapagsalita, gumagamit ng sign language o sulat, natatandaan siyang mabuti ng may-ari ng tindahan. Naisip ni Lieutenant Reyes na si Myling ang pumatay at nagputol-putol kay Mang Jose, at hiniling kay Benjo na ipa-issue agad ang nationwide warrant of arrest. Ngunit naniniwala si Benjo na hindi ganoon kasimple ang kaso. Na-freeze ang kamay 3 buwan bago itinapon. Kung si Myling ang nagputol, tiyak na iba ang nagtapon. Pero bakit hindi nag-report sa pulis ang nagtapon? Dahil sa tanong na ito, nagpasya si Benjo na ipagpatuloy ang investigasyon hanggang mahanap ang lahat ng bahagi ng katawan ni Mang Jose. Ibinigay niya ang numero ni Myling kay Lieutenant Reyes, pinapa-check ang call history. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa 3 hibla ng buhok mula sa bahay ni Mang Jose, isa ay kay Mang Jose, isa ay kay Myling, at ang huli ay hindi matukoy dahil wala sa DNA database, ngunit natitiyak na ito ay mula sa isang lalaki na nasa edad 30 hanggang 40. Natuklasan ni Lieutenant Reyes sa mga kontak ni Myling, bukod sa mga matatandang naloko, ay kasama rin si Mang Jose. Nagte-text si Myling sa mga matatanda, ngunit nakikipag-usap siya sa telepono gamit ang boses kay Mang Jose. Dito nalaman ni Benjo, hindi pala talaga pipi si Myling. Bukod dito, natuklasan din ni Lieutenant Reyes sa mga kontak ni Mang Jose ang isa pang dayuhang scammer na nagngangalang Eho. Nang matagpuan ni Benjo si Eho, kasalukuyan itong nanloloko ng isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, umamin si Eho kay Benjo na siya mismo ang biktima. Ilang buwan na ang nakalilipas, nilapitan siya ni Mang Jose, sinabing may isang direktor na naghahanap ng aktres, kapag mahusay umarte ay makakatanggap ng bilyon-bilyong piso, bayad. Ngunit, naloko ni Mang Jose si Eho sa pera at damdamin. Sinabi lang ni Mang Jose na hindi raw nagustuhan ng direktor si Eho. Sa huli, nag-expire ang passport niya, hindi makahanap ng trabaho. Napilitan si Eho na manloko ng mga lalaki para mabuhay. Tinanong ni Benjo kung sino ang direktor. Sinabi ni Eho na napaka-misteryoso nito, hindi pa niya nakikita ang mukha o narinig ang boses. 2 beses siyang nag-audition, laging si Mang Jose ang tagapamagitan. Kutob ni Benjo, ang direktor, na ito ang mastermind sa likod ng lahat. Mula kay Lieutenant Reyes, may isa pang mahalagang clue. Ayon sa phone location ni Mang Jose bago mamatay, nagpunta siya sa isang massage parlor at isang motel. Naalala ni Benjo ang lighter na may logo ng motel na nahanap niya sa bahay ni Mang Jose. Agad na pinuntahan ni Benjo ang motel na iyon. Pag-uugnay ng 2 kaso, sa panig ni Miguel de Leon, nalaman niya mula sa mga kapitbahay ni Mrs. Santos na matapos lumipat si Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy, halos buong araw lang itong nasa bahay, ngunit tuwing 4:00 ng hapon, eksakto siyang lalabas para maglakad sa parke, at babalik ng 4:30 ng hapon. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV ng subdivision, na kumpirmang eksakto nga sa oras si Kimberly tulad ng sinabi ng kapitbahay. Pagkatapos, pumunta siya sa parke, natuklasan ang isang pampublikong telepono, payphone,
na nasa blind spot ng CCTV. Agad na hiniling ni Miguel sa crime lab na kunan ng fingerprints ang payphone. Pagkatapos, bumalik siya sa apartment, pumasok sa kwarto ni Kimberly para kumuha ng karagdagang fingerprint samples para sa paghahambing. Muli, paumanhin sa paulit-ulit na pagkakamali sa pagputol ng teksto. Sana ay kumpleto na ito ngayon. Ang perpektong dula at ang di inaasahang wakas, matapos ikumpara ang mga fingerprint mula sa payphone at sa kwarto ni Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy, nakumpirma ni Miguel De Leon na bago ito mawala, araw-araw itong nakikipag-ugnayan sa isang misteryosong lalaki gamit ang pampublikong teleponong iyon. Mabilis na na-trace ni Maria Santos ang misteryosong lalaki, araw-araw, eksaktong alas 4:15 ng hapon, pumupunta ito sa isang kalapit na coffee shop para sagutin ang telepono. Pinuntahan ni Miguel ang coffee shop, sinabi ng isang waiter na laging naka-sunglasses ang lalaki, pagkasagot ng telepono ay agad umaalis, hindi nagtatagal. Hinala ni Miguel, malapit lang doon nakatira ang lalaki. Sinimulan niyang hanapin ang mga popahan at motel sa loob ng 1 kilometro radius mula sa coffee shop. Nagkataon naman, si Benjo Aquino, na nag-iimbestiga sa kaso ni Mang Jose, ay napadpad din sa parehong motel na tinutunton ni Miguel. Matapos magpalitan ng impormasyon, napagtanto nilang ang taong hinahanap nila ay maaaring iisa lamang. Pagpasok sa motel, ipinakita ni Miguel ang sketch ng lalaking tumawag sa templo. Sinabi ng may-ari na kamukha ito ng bisita sa room 304. Nagbayad daw ito ng 3 buwang upa pero 3 araw nang hindi umuuwi. Pinuntahan ni na Miguel at Benjo ang room 304 ngunit walang nakitang kakaiba. Paalis na sana sila nang mapansin ni Miguel ang isang kurtina sa pader na walang bintana. Hinayla niya ito at natuklasan ang isang nakakagimbal na lihim, ito pala ang pansamantalang taguan ng sindikato. Nakadikit sa pader ang mga detalyadong plano sa panloloko kay Mrs. Santos. Kinuha ng forensic team ang mga hibla ng buhok sa room 304 at ikinumpara sa ikatlong sample, hindi pa nakikilala, mula sa banyo ni Mang Jose. Eksaktong tugma, ang lalaki ay si Pedro Alvarez, isang kilalang wanted na manloloko. Ngunit, ang mas ikinagulat ng forensics ay ang sample ng buhok ni Myling na nakuha sa bahay ni Mang Jose ay eksaktong tumugma sa DNA ni Kimberly Reyes, ang pekeng Sammy. Ibig sabihin, si Myling at Kimberly Reyes ay iisang tao lamang. Ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang itsura, dahil sa plastic surgery. Dito na nabuo sa isip ni Miguel De Leon ang buong modus operandi ng sindikato. Napanood ni Pedro Alvarez ang TV show, nalaman ang yaman ni Mrs. Santos at ang paghahanap nito sa nawawalang anak. Naisip niyang manloko. Kinuha niya si Mang Jose para humanap ng aktres na magpapanggap na Sammy. Nahanap ni Mang Jose si Ejo, ngunit tinanggihan ni Pedro. Nagkataong nakita ni Pedro si Myling, na nanloloko kay Mang Jose, at nakita ang potensyal nito. Nalaman niyang scammer din ito kaya inalok ng kooperasyon para lokohin si Mrs. Santos, nangakong hahatian ng 40%. Pumayag si Myling ngunit natakot sa posibleng paghihiganti ni Mang Jose. Si Pedro Alvarez mismo ang pumatay kay Mang Jose para kay Myling. Umupa sila ng extra para kunin ang lumang videotape sa TV station para malaman ang suot ni Sammy noon. Nagpagawa sila ng eksaktong kopya ng damit at sapatos, pinagmukhang luma. Ngunit nakalimutang tanggalin ang bagong tatak. Para mas maging kamukha ni Sammy, pinag-plastic surgery ni Pedro si Myling. Nagpalit ito ng pangalan na Kimberly Reyes. Gumawa si Pedro ng bagong imahe para kay Kimberly, isang kaawa-awang dalaga na baon sa utang. Pinik nila ang resulta ng DNA test, lihim na pinalitan ang sample. Madaling, nakilala, ni Kimberly si Mrs. Santos at nakuha ang loob nito. Ang susunod na plano ay patayin si Mrs. Santos at kunin ang 10 bilyong piso. Ngunit bakit biglang nawala si Kimberly Reyes, Myling? Bakit itinapon ang kamay ni Mang Jose sa parke? Hinala ni Miguel,
nagkaroon ng hidwaan sa loob ng grupo. Sinuri ni Maria Santos ang phone location history ni Pedro Alvarez, natuklasang madalas itong pumunta sa isang cold storage facility kamakailan. Nalaman nilang umupa siya ng isang unit doon 3 buwan na ang nakalilipas. Agad na pinuntahan ni Benjo Aquino ang cold storage. Natagpuan nila sa loob ang mga natitirang bahagi ng katawan ni Mang Jose. Sa pagsusuri ng CCTV sa gate, nakita ni Benjo si Pedro Alvarez na pumasok sa pasilidad ng 3:00 ng madaling araw noong 14 ng Abril, ang araw na natagpuan ang kamay. Tumawag ang direktor ng TV station kay Miguel. Muli nilang pinanood ang orihinal na tape ng show. Napansin nila na matapos i-anunsyo ang resulta ng DNA test, biglang nanigas ang ekspresyon ni Mrs. Santos, hindi natural. Karaniwan, dapat, ay sobrang emosyonal ang isang ina sa ganoong sitwasyon. Agad na pinasuri ni Miguel ang personal na impormasyon ni Mrs. Santos. Isang nakagugulat na katotohanan ang lumabas, noong bata pa si Mrs. Santos, na-diagnose siyang baog dahil sa isang karamdaman. Ibig sabihin, hindi niya tunay na anak si Sammy, ang nawawalang bata. Kaya pala nanigas ang reaksyon niya sa pekeng DNA result, dahil alam niyang imposible. Kung gayon, bakit hindi ibinunyag ni Mrs. Santos na impostor si Kimberly Reyes? Marahil, ang pagdating ni Kimberly ay nagbigay sa kanya ng init at pagmamahal ng isang anak na matagal na niyang inaasam sa kanyang kalungkutan. Nang marinig ang pekeng DNA result, alam niyang niloloko siya. Nais niyang malaman kung bakit ginagawa iyon ni Kimberly kaya lihim niya itong sinubaybayan. Natuklasan niyang kasabwat ni Kimberly si Pedro Alvarez, ngunit inakala niya noong una na para lang ito manghingi ng pagkain at pera. Sa ilang araw na pagsasama, lubos niyang naranasan ang saya ng pagiging ina, halos makalimutan niyang manloloko si Kimberly. Hanggang sa araw na pinigilan siya ni Kimberly na pumunta sa templo, tapos bigla na naman itong nawala. Ipinaliwanag ni Miguel kay Mrs. Santos, kung pumunta siya sa templo noon, maaaring pinatay na siya ni Pedro Alvarez ayon sa plano, para makuha ang 10 bilyong piso. Ang pagpigil ni Kimberly sa kanya ay pagliligtas sa kanyang buhay. Labis na nagulat si Mrs. Santos, ngunit hindi pa rin lubos na makapaniwala. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ipinakita ang isang video na kada rating lang mula kay Kimberly Reyes, Inay. Sa loob ng 1 buwan, tinawag kitang inay, ng buong puso. Maraming salamat po, patawarin niyo po ako, ang walang kwenta niyong anak. Lumalabas na si Kimberly Reyes, may ling ay tunay na naantig sa kabaitan ni Mrs. Santos. Natauhan ang kanyang konsensya, nagpasya siyang itigil ang panloloko. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya isinumbong ni Mrs. Santos at hinahanap pa siya. Masasabing iniligtas ni Kimberly ang buhay ni Mrs. Santos. Bilang ganti, nakiusap si Mrs. Santos kay Miguel na mahanap agad si Kimberly. Sinuri ni Maria Santos ang mga cellphone ni Kimberly at Pedro, pareho pa ring naka-off. Pinanood muli ni Benjo Aquino ang video na ipinadala ni Kimberly, napansin na ang lokasyon ay malapit sa isang resort. Agad na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Sa panig ni Mrs. Santos, naiwan niya ang cellphone sa mesa sa restaurant. Isang waiter, na nabayaran na pala ni Pedro, ang agad na kumuha ng video at ipinadala ito kay Pedro Alvarez. Nalaman ni Pedro ang kinaroroonan ni Kimberly at agad na nagmaneho papunta roon para maningil. Sa panig ni Kimberly, binuksan niya ang cellphone at tinawagan si Mrs. Santos, umiiyak na nakiusap na huwag na siyang hanapin. Gamit ang lokasyon ng tawag na ito, agad na ipinasa ni Maria ang eksaktong lokasyon kina Miguel at Benjo. Ngunit, naunahan sila ni Pedro Alvarez. Niloko mo ako. Sigaw ni Pedro, tinatanong kung bakit sinira ni Kimberly ang plano. Itinuring niya akong tunay na anak. Hindi ko kayang suklian ng masama ang kabutihan, sagot ni Kimberly, tapos tumakbo papunta sa bintana. Sakto namang nakita niya sina Miguel at Benjo na paparating. Sa loob, itinaas ni Pedro ang kutsilyo,
handa nang saksakin si Kimberly. Habang nag-aalangan siya, si Miguel, mula sa labas ng bintana, o pagkatapos sirain ang pinto, ay nagpaputok ng isang beses. Tinamaan si Pedro sa ulo at agad na namatay. Nakaligtas si Kimberly, nanginginig sa takot sa tabi ng bintana. Pagkatapos, nahatulan pa rin si Kimberly Reyes, mailing ng isang taong pagkakakulong dahil sa panloloko. Habang nakakulong, sumulat si Mrs. Santos kay Kimberly, umaasang magbabago ito at hihintayin niya ang paglaya nito para magpatuloy bilang kanyang anak. Ipinasaayos pa ni Mrs. Santos ang mga papeles para legal na ampunin si Kimberly. Umiyak si Kimberly sa tuwa pagkabasa ng sulat. Sa panig ni Miguel, hindi pa rin niya maintindihan kung sino ang nagtapon ng kamay ni Mang Jose sa parke. Matapos pag-ugnay-ugnayin ang lahat, natuklasan niya ang huling nakakagimbal na lihim. Nagdala siya ng ice cream sa kulungan para bisitahin si Kimberly Reyes, mailing. Iginiit pa rin ni Kimberly na konsensya lang ang nagtulak sa kanya na sirain ang plano ni Pedro. Agad na ibinunyag ni Miguel ang malaking kasinungalingan nito. Lumalabas na noong araw na pumunta si Pedro Alvarez sa cold storage, nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Kimberly Reyes, mailing. Nilinlang niya si Pedro na pupunta si Mrs. Santos sa templo kinabukasan, para bigyan ito ng pagkakataon. Pagkaalis ni Pedro sa cold storage, si Kimberly ang pumuslit doon, kinuha ang kamay ni Mang Jose, at siya mismo ang nagtapon nito sa Luneta Park. Ang layunin niya ay para maimbestigahan at mahuli ng pulis si Pedro Alvarez. Sa gayon, masusolo niya ang 10 bilyong piso ni Mrs. Santos kapag nawala na si Pedro. Bukod dito, natuklasan din ni Miguel sa call log ni Pedro ang maraming tawag sa waiter ng restaurant. Hinala ni Miguel, ang waiter na iyon ang nagpadala ng video ni Kimberly kay Pedro. Alam din ni Kimberly na nabayaran ni Pedro ang waiter, kaya ginamit niya ito para, aksidenteng, maipasa ang lokasyon niya kay Pedro, sa pamamagitan ng pagtawag kay Mrs. Santos. Nang dumating si Pedro, tumawag siya kay Mrs. Santos hindi lang para malocate sila ng pulis, kundi para marinig ni Mrs. Santos ang kanyang tunay na pagsisisi, na magiging pundasyon para siya ay patawarin at tulungan sa huli. At nang makita niyang dumarating sina Miguel at Benjo, sinadya niyang gumapang papunta sa bintana at hinamon pa si Pedro, maaaring kasinungalingan, anak natin. Sino nagsabing anak mo yang dinadala ko? Nagalit si Pedro, itinaas ang kutsilyo, na nagbigay ng dahilan kay Miguel para barilin siya. Ngunit, habang sinasabi ito, kalmadong-kalmado pa rin si Kimberly Reyes, mailing. Inamin ni Miguel na lahat ay teorya lamang niya, at patay na ang makakapagkumpirma nito. Hindi napigilan ni Kimberly na magpakita ng mapanuyang ngiti. Sa galit, napahampas si Miguel sa mesa. Ngunit bago umalis, may iniwan siyang huling pasabog. Inabutan ni Miguel si Kimberly ng pinakabagong dyaryo. Pagkabasa nito, nagalit ng husto si Kimberly Reyes, mailing, nangisay ang buong katawan, at tuluyang nasiraan ng bait. Ang balita sa dyaryo, si Mrs. Santos, bilang paggunita sa pagkakatagpo sa anak, ay nagpasya na i-donate ang buong 10 bilyong piso sa mga charity, at planong mamuhay ng simple kasama ang kanyang anak, pagkatapos nitong makalaya. Dito na tuluyang nagwakas ang kaso ng pekeng, pagkawala ni Sammy at ang mga madidilim na lihim sa likod nito.